Pinasisilip naman ng isang senador ang iba pang nature reserves sa bansa. Ito'y matapos mapag-alaman na kahit ang Mount Apo pala ay tinayuan na din ng resorts. Nagbabalik si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Nag-init ang ulo ng mga netizens sa pagsulpot ng resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Pero mukhang mag-iinit palalo ang publiko dahil ayon kay Senator Raffy Tulfo, may ganyang sitwasyon din pati sa Mount Apo sa Davao. Kaliwat ka ng reklamo raw ang natanggap niya noong nakaraang linggo na anya'y pinamumugaran na rin ng resort ang Mount Apo National Reserve. Inisa-isa ng senador ang mga nasabing resort. Ito na po ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Labas na sa buffer zone ang mga ito. Nababahala raw ang senador dahil noong nakaraang taon, pinag-utos na niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapreserba sa Mount Apo dahil lumalaban ito para mapabilang sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization list ng World Heritage Sites. Kaya hindi na iwasan kastiguhin ng senador sa talumpati niya ang PAMB o Protected Area Management Board ng Mount Apo. Ano ba talaga ang silbi nitong PAMB na ito? Bakit mukhang parang display lang sila sa mga protected areas natin? Katunayan, last year, tinawag ko din po atensyon ng PAMB dahil sa nangyari sa May Masungi Geo-Reserve. Wala pang permit pero may mga struktura na doon sa lugar. Imbis na magpatupad ng mga positibong aksyon para protektahan ang Mount Apo, sila po ay nag-implement na lamang ng band-aid solutions sa mga nakalusot na violators. Hanggang ngayon, ang PAMB ay nakanganga at tila hindi alam kung anong gagawin. Bukod sa mga resort, ilan pa raw sa bumabagabag sa Mount Apo ay ang problema sa water pollution, pagdami ng populasyon at mapanirang pinagkakabuhayan. Bukod pa dyan sa pagtuturuan daw ng mga nasa poder. Ang LGU, tinuturang DNR na nag-issue ng ECC. Ang DNR naman, tinuturang LGU na nag-issue ng business permit. Ang PAMB samantala, tinuturo ang indigenous peoples dahil sila daw ang namamahala sa ancestral lands. Ang IPs, tinuturo naman ang PAMB na hindi naman daw sila kinukonsulta. Ano ba talaga, kuya? Nanawagan ng senador na bukod sa nakaumang na investigasyon ng Senado hinggil sa nangyari sa Chocolate Hills ay kung pwedeng silipin din na iba pang nature reserves lalo pa ang nangyari umano sa Mount Apo. Ayon naman kay Senator Nancy Binay sa nakatakdang pagdinig ng Senado hinggil sa nangyari sa Chocolate Hills, isa sa tutukuyin nila ay kung paano ang naging proseso pagdating sa pagtatayo ng mga istruktura sa protected area. Nanindigan naman si House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo na dapat may managot hinggil sa mga nagsulputang istruktura sa Chocolate Hills. Sa kanyang privilege speech kahapon, iginiit ng kongresista na kailangan matukoy kung sino-sino ang mga nagpabaya rito at kung paano nga ba mareresolba ang issue. Masakit man pong sabihin na areglo kaya? Or do our existing laws do not clearly define what should and should not be part of areas for economic advancement? Mr. Speaker, if we continue to allow development on our heritage sites or protected areas, there will come a time that our children's children will never see these wonderful places again. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.